So ayun na nga, tayo ay nasa Noah's Ark situation na ngayon sa panahon natin. So this is the time, dahil malapit na ang second coming, na dapat ay sasampa na tayo sa Ark. Eto na yun eh. We cannot delay it anymore. Pero kung i-relate natin to dun sa stake conference natin nitong weekend. So, si Elder San Gabriel pumunta yun sa stake natin and he said na meron mga bagay sa church natin na kailangan nating baguhin. Di ba yun yung question niya? Ano yung mga bagay na pwede nating baguhin sa mga practices natin as a church? So, sa paggawa natin ng mga inaasahan sa atin ng Panginoon para matulungan tayong sumampa at matulungan natin yung iba na sumampa sa ark. Ayan. So, Lian, may mga ideas ka ba dyan? Ano yung mga Naisip ko lang kasi naalala ko lang, 'di ba, dun panahon sa Book of Mormon. Basta naniwala lang sila eh. Binibinyagan na sila at nagsisi sila. Parang ang dali lang. But we have to consider na Semitic culture kasi sila eh. A yes is a yes, a no is a no. Oh, so ay yung commitment nila talaga ay mabigat. So ibig Oh, sabihin yung panahon natin walang ano, walang palabra de honor. Joke. sa tingin ko, walang depth, walang lalim yung yes natin. Yun nga eh, eto na pag-usapan din namin to ng kuya ko eh. Parang nagkasundo kami na, o nga pala no, itong culture natin as a Filipino, bakit halimbawa pwede tayong mabinyagan nang hindi tayo handa? Kasi meron tayong kultura na pinagbibigyan natin yung mga tao. Pinagbibigyan natin, halimbawa pumunta sa atin yung mga missionaries, pinagbibigyan natin, sasabihin natin, o sige, ito na lang, mga anak ko na lang muna. Ayan, kasi gusto natin sila pagbigyan. Mahal natin sila kasi pumupunta sila sa bahay natin, maganda yung intention nila. Pero yung paa natin, isang paa lang yung nasa tubig. Hindi natin ini-immerse yung sarili natin. So, halimbawa, may bumisita sa atin na ministering brother or sister. Invite tayo. Brother, sister, gagawin niyo po bang magsimba sa Sunday? Pagbibigyan natin sila. So, magsisimba tayo ng isang Sunday. Pero, yung susunod na Sunday, hindi ka na magsisimba. Kasi pinagbigyan mo lang sila. So, minsan, yan yung isang bagay na kailangan nating i-recognize sa kulturang Pilipino as we serve each other. Pinagbigyan lang ba tayo nung nag-invite tayo sa ibang tao or talagang gusto nila wholeheartedly yung mga invitations na ine-extend ng Panginoon sa kanila? May share ako na ibang perspective sa sinasabi mo, no? Paano kung yun yung way nila? Para yun lang yung way nila eh. Na baka kaya tayong Pilipino ay special dahil may isa yung kultura nating mapagbigay or madaling maaya, ganyan. Hindi natin kasi kung halimbawa tayo nasa flood nung panahon ng kay Noah. Tapos sinabi, "Halika na, sumama ka Ay, na." Ay, pinagbigyan ka, sumama. O, di naligtas, 'di ba? I mean, oo. and then come yung testimony na, "Hala, buti na lang." Buti na lang pinagbigyan ko. Oo, buti na lang sumakay ako. I think na parang na parang ano 'no, May comedy lang good side siya. din. May good side siya. Totoo. Kasi parang 'di ba nga dahil nga iba-iba yung maturity natin, sa tingin ko dun babalik ulit yun, eh. May mga iba na hindi pa ganun ka-full, yung depth kasi talaga. Mahirap kasi natin i-expect sa tao yun kung hindi talaga pa nila na-reach yung level na yun, eh. Although wala tayong mathematical measurement sa Mhm. spiritual maturity, si Heavenly Father lang yung nakakaintindi nun. Pero kung yun lang yung act of faith nila. Kasi kahit nasabihin nating napilitan, 'di ba kasi layman si Limal nga napilitan lang din eh. Pero bine-bless naman sila pagka napilitan sila. Although yun nga uulit-ulit sila dun sa ginawa nila.
Pero kasi nga, 'di ba, kaya siguro si Nephi kasi pinag-pray niya kung totoo yung nakita ni Lehi. Kaya nagka-testimony siya, yung dalawa hindi. So wala dun yung spiritual maturity nung dalawa. Yung Mm. testimony nila wala. So sa tingin ko, may mga tao na minsan hindi agad nila yun nare-receive. Pero halimbawa, may biglang ano lang, pinagbigyan or nahiya. Usually sa atin nahihiya tayo. Oo. Nahiya, Yes. Kaya tayo, marami sa ating missionary converts. Hindi nahiya converted ba? to the Lord. Oo. May mga gano'n, pero minsan, eventually, dahil nga andun na sila, Mm. byproduct kasi yun na pag umattend ka, may mafe-feel ka, tapos Mm. kung receptive ka naman, yun. Eventually. Although, Oo. eventually. Pero Yes. hindi lahat, syempre. At hindi rin po pwedeng buong buhay ay ganoon na lang. Kaya Mm. lang hindi nga natin sila po pwede talagang ma-judge kasi nga hindi natin alam yung struggles nila, hindi natin alam yung maturity nila, hindi natin alam kung nasaan sila. Kasi 'di ba sabi nga kung ano yung judgment na yung judgment, yung final Natin. judgment ay hindi sa atin, Ay. sa Diyos lang. So, Mm. hindi tayo pwede talagang magsabi na, "Ay wala ng pag-asa 'to, wag na lang nating i-invite." Kasi si Noah lahat Tayo ini-invite nito. niya, 'di ba? Oo. Kahit yung prophets, I mean lahat naman hindi hindi sila tumitigil, Mm. si Jonah nga na hinusgahan niya na hindi magbabago, 'di ba? Mhm. Binalik siya, kinain tuloy siya ng whale. Eh, parang so comedy yung story, 'di ba, sa Bible. Kung may sense of humor si Heavenly Father, parang ano ba, ako yung nakakaalam. Siguro kung andito sabihin, ako yung nakakaalam. Mhm. Hindi mo sundin na lang yung sinasabi ko sa'yo. So, I think gano'n din sa panahon natin ngayon na parang ang 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 instruction sa atin ay invite others to come unto Christ. Hindi niya sinabing to convert others to come unto Christ. Hindi rin siguro sa ministering sinasabi we minister, pero walang sinabi na we bring, well, gusto natin silang ibalik sa church siyempre. Gusto natin silang ma-seal, gusto natin silang gawin yun, pero more on invite kasi yung spirit yung nagko-convert, hindi tayo. So yung goal lang natin ay ipa-feel sa kanila yung love, yung spirit. Kapag nagawa natin yon, regardless kung ano yung result, Mhm. bilang tayo na taga-akay, Mhm. um, pero hindi ibig sabihin na parang, ay okay lang na-invite ko na. Siguro papasok din dun yung maturity nung nag-aakay 'no. So medyo marami siyang sanga-sanga. Oo. Yeah. I think, ano man yung culture natin o ano man yung, yun nga yung, ah, situation wherever in the world, babalik pa rin tayo dun sa pure love of Christ na meron tayo para sa iba. So, kailangan talaga natin yan. However the world will, um, respond sa ating ine-extend na invitation. Grabe yung charity ni Noah sa mga tao para magtiyaga siya na 120 years. Kahit walang naniniwala sa kanya in the end, kahit man lang isa out of his family, 'di ba? Grabe. So, maganda talagang halimbawa si Noah para sa atin. At maganda siyang example ng pagpapakita ng ano talaga very patient na paraan ng pagpe-preach ng gospel ni Jesus Christ. Lian, meron akong favorite scripture sa Doctrine and Covenants, sa section 20 verse 37. Itong section 20 verse 37, nakalagay dito yung manner of baptism na sinabi ng Panginoon. Sabi niya, ang mga mababaptize ay ito, all those who humble themselves before God and desire to be baptized, and come forth with broken hearts and contrite spirits, and witness before the church that they have truly repented of all their sins. Ito pa, ito yung may keyword dito, and are willing to take upon them the name of Jesus Christ. Ito pa, may another keyword, having a determination to serve Him to the end.
So, yun yung baptismal requirements ng Panginoon sa atin. So, tayo bilang mga members, paano natin tinutulungan yung iba to be willing and to have a determination to serve Him to the end. Siguro bago pa yung mga nasa labas ng bahay natin, yung kapamilya natin. Paano natin tinutulungan yung mga kapamilya natin to have a determination to serve the Lord till the end. Kailangan talaga mag-decide tayo. Mag-decide tayo na ito talaga yung, ang Panginoon talaga yung gusto nating paglingkuran sa buong buhay natin.